Okay na, tapos na natin palitan yung rubber link stopper, tapos napalitan na rin natin ng bushing. Ngayon naman, papalitan natin yung kanyang ball race. Sinasarado lang ni Master Mike yung mga tinanggal niya doon sa kaha, tapos yung mga bolt na pinagkakalas niya. Okay na. Okay na, Master Mike. Okay. Tapos na yung project natin dito sa ilalim. Dito naman tayo sa ibabaw. Nash, dito ka muna. Tanggalin mo na yung mga ano. Tanggalin mo na yun, oh. Ito. Yung mga electrical. Iniikot lang yan eh. Yan, tanggalin mo muna yan. Sige, pag-iwalayan mo na yan. Bunutin mo lang ng diretso. Yan. Tigas. Hawakan mo to. Ako bubunot. Mahinang nila lang. Mahinang nila lang si Jonas. Oh, di ba? Okay na. May problema lang tayo dito sa nut natin sa tambucho. Nalaglag na yung isa nito. Hindi na natin may kakabit yung dalawa kasi wala na eh. Pagbukas natin ngayong hapon, wala na yung isa nito. Kaya ibabalik natin isang piraso lang. Mahirap kasi umanap ng size nito. Alanganin sa M6, alanganin sa M8. Ano to eh, M7 yata to. Germs, balik tayo dito sa project natin, ATV 150. Okay na, natanggalan na natin ng kaha. Natanggal na natin yung mga pairings niya. Ito na yung mga tinanggal natin. Ito, usually, hindi na natin tinatanggal sana to. Itong part dito. Kaya lang, kailangan natin ma-access to ng maayos. Kasi meron na tayo dito mga wiring. Hindi na natin to pwede tanggalin dito. Ngayon, itong part kasi na to, kailangan natin itong i-access. Para hindi na tayo mahirapan, tinanggal na lang natin yung bearings dito sa may kanyang unahan. Bali ngayon, tatanggalin na natin itong manibela niya. Luluwagan ko lang muna yung nut niya dito. Tapos papalitan na natin ng kanyang ball race. Medyo natagalan din ako magbaklas ng kanyang pairings kasi madami-dami rin to. Halos lahat tanggal eh. Yung harapan, yung gilid, tapos yung dito sa may ibabaw. Pati dito, baklas din dito sa gilid, sa part na to. Update ko din pala kayo dito sa wiring natin. Ito yung version 2 nung harness natin. Nung mga nakaraang taon pa to. Ito pa yung itsura ng wiring natin. Naglalagay pa tayo ng rapid relay or yung sa rapid horn na tinatawag. Tapos may dalawa tayong hollow switch. Pababayan dito. Ito yung harness natin. Pababa dito sa battery. Papunta yan dito sa loob ng kanyang battery. Okay, start na tayo. Baklasin na natin yung manibela. Tapos palitan na natin ng ball race. Okay, Germs. Tatanggalin ko na itong manibela ng ATV 150 natin para masimulan na natin yung pagtatanggal natin ng kanyang ball race. Mapapalitan natin ng bago. Luwagan ko muna pala yung bracket ng side mirror. Kasi diba naglagay na tayo ng riser dito. Medyo banat na yung kanyang mga hose tsaka mga wire. Kaya mahirapan na tayong bunutin yung manibela nito. Okay, luwagan ko lang to para makagalaw yung natin. Para makagalaw yung ating mga wire. Okay. Dito na lang muna natin ito ilalagay. Okay na. Natanggal na natin yung manibela. Ngayon naman tanggalin natin yung nut dito. Yung mga nut niya. I-share ko lang din sa inyo itong motor na to kasi dati pinag-practicean ko to na i-adjust yung ball race. Nung wala pa talaga akong idea kung paano mag-adjust ng ball race. Ngayon, itong motor na to, nakakatawa tingnan yung kanyang yung nut niya. Busalsal na busalsal to. Pero ngayon, tatanggalin natin to, aayusin na natin yung kanyang nut. So, papakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng nut natin. Kahit kayo matatawa kayo pag nakita nyo to. Ayan o, grabe. Pinag-practicean ko to dati before kami gumalaw talaga ng ibang motor. Pinag-aralan namin kung paano yung tamang pag-adjust ng ball race ng ATV 150 dati. Kaya ito yung nangyari sa kanya. So after 40,000 km, ngayon lang natin siya papalitan ng ball race. Ngayon lang natin to maaayos. Ngayon lang natin to mapapantay, mag-grind, tapos mapapakinis ulit. Ayan yung resulta ng pag-eksperimento natin tsaka pag-aaral natin dito sa motor natin. ATV 150. Ganon din yung isa dito. Ito tatanggalin pa natin. Papakita ko rin sa inyo. Ito, possible, palitan natin ng pang Yamaha. Matingin niya ako. Kung susukat to, kung aakma tong size nito, pwede natin siyang palitan. Kasi pang ibabaw lang naman to eh. Pang lock lang natin to ng ito, yung isa dito. Ito hindi natin pwede palitan. Pero itong pang ibabaw,
pwede natin palitan. Kasi sobrang pangit na nito. Sininsil ko to talaga. Sininsil ko to kaya nagaganito. Etong isa naman, medyo tumigas. Wait lang. Bago ko pala tanggalin to, babaklasin ko muna yung gulong tsaka yung preno. Tapos yung ibang mga wire dito para hindi siya sagabal. Pag tinanggal ko kasi yung nut dun sa ibabaw, babagsak na tong T-post. Mababatak tong mga wire na to. Possible masira. Okay, natanggal ko na yung gulong tapos yung caliper. Ito, tanggalin na natin to. Okay na, malapit na matanggal. Dami ikot eh. Alright. Ayan, tanggalan natin yung T-post niya kasama yung fender. Tapos natanggal na rin natin yung ano ba tawag dito? Okay na, natanggal na natin yung T-post. Ayun na siya. Kaya lang dito may nakita akong problema dito sa shock ko. Ayun o, umaangat na siya. May tagas na. Nagkakaroon na siya ng kalawang dito banda. Nakita natin ang problema. Ito yung dust seal niya. Tapos dito banda, meron siyang oil seal dito. Kaya lang ito, ayun o, kinakalawang na. Malinis nga yan mamaya. Lilinisin natin mamaya. Balik tayo dito sa kinukwento ko sa inyo kanina. Ito, nakita niyo yan. Nakakatawa, di ba? Nakakainis. Kung kayo may-ari ng motor na to, tapos ganito yung gagawin sa motor nyo, makakasar kayo sa akin. Tapos ito yung isa pa. No, busalsal na busalsal talaga. Ito yung bunga nung pagpapractice natin sa motor na ATV 150. Ito yung motor ko. Yan. Dito tayo natuto. Kaya ganito yung tsura nitong mga to. Pero mamaya, lilinisin natin to. Papakita ko sa inyo yung before and after. Picturean muna natin. Yan. Pakita natin before. Yan. Yan yung before niya. Tapos, mamaya, picturean din natin yung after nito. After natin siya malinis. Sa ngayon, ilalagay natin dito yung pinaka-bearing niya. Tanggalin na natin tong mga to. Wala na yan. Tanggalin natin to. Tapos, tanggalin natin yung sa ilalim. Ang gagawin natin dyan, gagamit tayo ng tubo para tanggalin yan. Tapos, ganon din dito sa taas. Tapos, ang pagbabalik natin ito, gagamitan natin siya ng press. Ipe-press natin to tapos yung sa ilalim. Papakita ko rin sa inyo mamaya kung paano natin pinipress yan. Germs, natanggal na natin to. Yung ito niya, natanggal na natin. Tapos itong malaki, natanggal na rin natin dito sa ilalim. Natanggalin natin sa ilalim. Tapos sa ibabaw, natanggal na rin natin. Ngayon, ang gagawin natin dito, linisin natin ng kerosene tong part na to, tsaka yung sa ilalim. Para paglagay natin ng bago nito, maganda, maliwalas. Okay, papalinis ko muna tong natin. Yan. Ito lang, kahit yung dito lang para maayos yung paglagay natin. Okay, okay na yan. Ilalim naman. Yan, yung ilalim. Okay, okay na yan. Punasan mo na ng tuyo. Yung walang buha-buhangin. Kaya kahit hanginan mo na lang. Punasan mo, tapos hanginan. Yung proseso natin sa paggagawa nito, kahit sa ibang motor, ganun din. After natin matanggal yung dapat tanggalin dito, yan, nililinis natin. Tapos yan, hahanginan pa. Arborin na lang ito mamaya. Okay, after natin matanggal, tapos malinisan yung part na to, ilalagay na natin yung bago. Yung bagong ball rail na tinatawag. Ngayon, ang gagawin natin, initially, ipapantay lang natin siya dito. Pag napantay na natin, saka natin siya ipipress. Ito yung ilalagay natin, Santal brand. Kuha lang tayo ng konting grasa. Lagyan natin ng grasa to. Tapos, initially, pupukpukin natin ng dahan-dahan. Ipapantay lang natin dito sa kanyang tubo or yung sa kanyang hub. Dahan-dahan lang para hindi mapuwersa yung hub. Tapos, di rin mapuwersa yung ball rail na nilalagay natin. Okay na. Pantay na siya. Mamaya, papakita ko sa inyo. Ilalagay naman natin yung sa ilalim. Ito, yung sa ilalim, malaki ilalagay natin. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nakapantay na siya dito. Mamaya, ipipress na natin yan kasi nailagay na natin siya ng pantay. Ganon din dito sa ilalim. Ayan. Initial bow natin. Ayan, dito rin sa ilalim. Initial bow natin, nakapantay na siya. After pumantay niyan, hindi na natin yan pwede pukpukin kasi masisira natin to. Itong part na to, masisira natin yan. Tapos magkakaroon din ng tama tong ball rail natin. Iniiwasan natin mangyari yan. So, ang gagawin natin dyan, kukunin na natin yung pampress natin, ipipress na natin.
Germs, ipipress na natin yung ating mga ball rail. Akin na nga Mike, pakita mo nga dito yung pampress natin. Ayan, ito yung pampress natin ng ball race natin. Sige, pasok mo na. Shoutout sa mga boys vlog. Ayan o. Ayan yung ginagamit natin dito na pang-press. Pero nga ako niyan Mike, yung pinasok mo, hindi. Ayun. Oh, ayan. Ayan o. Ito yung ano natin. Kung mapapansin nyo may gatlayan dito. Yan yung nakasampa dun sa ball rail natin. Oh, pasok mo. Parang ganito. Ayan o. Yan lang yun. Hindi niya tinatamaan yung pinaka mismong gulungan ng mga bulitas natin. Kaya meron siyang gatla dun. Sige, Master Mike, tirahin na natin yan. Inaabot na tayo ng gabi. Dito kukontrahin lang natin. Taga-kontra lang tayo dito. Pero hindi mo na kailangan ng taga-kontra dyan kasi meron ka na yan. Pero malay mo, baka bumigay yan. Mawala sa align. Kanina yung pinakita ko sa inyo, pantay siya, di ba? Nakapantay siya. Mamaya papakita ko sa inyo, nakabaon na yun. Galing talaga. Pag may gumagaw, kitang-kita yung mukha ni Boss Mike. May panguso-nguso pa. Oh. Lumalaki pa yung butas ng ilong. Parang ako lang. Habang inihigpitan niya ni Master Mike, yung nilagay natin kanina na ball rail, bumabao naman yun. Sumasagad yun dun sa pinakailalim. Ayan, hanggang ngumiwi yan si Boss Mike. Kasi Master Mike, kailangan niyang ngumuwi para makita natin. Malaman natin na sumagat na talaga siya. Sige, sagad mo pa. Sagad na. Sige, ayan. Isang last push na lang. Sige, push. Okay. Wala na. Sagad na siya. Sabihin mo, Boss Mike, sagad na ako. Ayan. Ako sa'yo. Okay. Ayan, niluluwagan naman natin para matanggal na natin yung compress natin. Wala tayong flashlight eh. Hindi natin mapapakita yung ilalim. Okay. Makikita nyo ba? Ayan, nakikita nyo naman siguro. Kanina, nandito lang yan. Nandito lang sa level na to. Itong hinahawakan ko na to. Ngayon, nandun na siya. Bumaon na talaga siya ng todo. Siguro mga 10 or 8 mm yung nakabaon. Tapos nasagad na rin siya dito. Ayan yung nangyari dun sa pag-press natin. Ayan na, maraming salamat sa pailaw. Ayan, kitang-kita natin. Ayan, no? Bumaon na siya. Eto, ganun din. Dito, mababaw lang naman to. Mababaw lang yung baon dito. Kasi, hindi naman to kagaya dun sa kabilang side na malalim talaga yung slot niya or yung kanyang hub. Ayan lang. Konting-konti lang. Siguro mga 2 to 3 mm lang to. Ayan, naibaw na natin. Pero kanina, nandito lang yan. Naka-level lang siya. Kaya hindi natin yan pinupukpok. Ito yung iniiwasan natin na masira. Itong palibot na to. Tsaka to mismo. Iniiwasan natin yung masira. Kaya gumagamit tayo ng pang-press. Ito yung ginamit natin kanina. Yung dalawa dito. Yung dalawa kasi pang Yamaha. Yung dalawa naman pang Honda. Tapos, ito, standard 34. Gumagamit lang tayo ng vice grip pang kontra dito sa kabilang side. Pero sa ilalim talaga. Gumagamit tayo ng, 28 pala yun. 28 mm yung size ng nut natin. Boss Mike, T-post. Ang gagawin natin sa T-post. Babaklasin pa natin yung ano. Next naman natin gagawin yung T-post. Ito naman yung babaklasin natin tapos ikakabit natin. Mamaya balik na lang tayo kung ano na mangyayari dito. Magmemerenda muna tayo kasi hindi naman to komplikado na masyado. Tatanggalin lang natin tong bakal dito. Tapos angat natin. Lalagay na natin yung bearing niya. Tapos i-assemble na natin. Hapo na oh. Manilaw-nilaw na sa labas. Germs, balik tayo dito sa T-post natin. Matanggal na natin yung part na to. Bali ang gagawin natin ngayon, lilinisin na lang natin ulit to. Tapos lalagyan ng grasa. Ilalagyan na natin yung bago. Okay na, Boss Mike. Okay na, nalinis na natin yung T-post. Ibabalik na natin yung kanyang pyesa dito tsaka yung pinaka-bearing. O, tipid ah. Grabe naman. Bait lang yan, pampadulas lang naman eh. Yan, nilalagyan na ng pampadulas ni Boss Mike. Ganda mo naman. Ikaw yung umangat eh. Sige, banat. Thank you. Okay, dahan-dahanan na ito talaga oh. Porque hindi mo motor to ah. Yung goma, asan na yung goma? So, paano mo ilalagay ngayon yan? Lagyan natin ng grasa dito sa ilalim, sa palibot. Grabe na yung sa grasa. Okay, tapos lagay mo na yung bulitas. Tapos dyan mo pa rin yung grasa. Yan.
Tapos lagyan mo pa rin siya ng grasa sa ibabaw. Para madaming grasa. Pagkasampa nito, ako na ang bahala. Sasampa lang natin. Jeff, magkano daw po daw? Wala tayong puto. Walang puto tayo, langis yan. Ano yan, sir? 290 yung pang scooter. 270 yung pang manual. Meron tayo dyan, sir. Tigti 320. Wala na? Ha? Honda na kulay ano? Anong kulay? Blue? Magkano sa ito? Ayan, sir. 330. May kasama ng gear oil. Okay na to, Boss Mike. Ayusin ko pa pala yung ano, yung nuts niyan. Sige, pahinga ka muna. Germs, balik tayo dito sa ginagawa natin. Ito na yung update dun sa sinira natin 2 years ago. Mga nut nitong T-post natin. Okay. So ito na, nalinis ko na siya ulit. Although hindi na natin maibabalik talaga yung original form niya. Ito, for example, ito. Hindi na natin maibabalik yan. Pero walang problema. Kasi pwede naman tayo talaga bumili ng brand new nito. Hindi nga lang ngayon. Kasi wala na tayong time. Wala na tayong mapagkukunan pa ngayong gabi. Ito naman yung kanina, yung may nakausli dito. Hindi na rin natin maibabalik to sa original form niya. Ayan, may mga uka-uka na talaga siya. Pero ang importante, yung thread niya hindi nasira. Yun ang pinaka-importante doon. Hindi nasira yung thread niya. Walang na-damage sa thread niya. Dito sa labas, ayan, kung mapapansin nyo, mayroong talagang nauka. Hindi lang uka, malaking uka. Ayan yung ginawa natin 2 years ago nung pinag-practice natin tong motor natin. Pinag-aralan natin kung paano mag-adjust, paano mag-backlash ng ball race. Ito yung naging result niya. Pero ngayon, syempre, natuto na tayo. Hindi na ganito yung result nung pyesa na ginagawa natin. Ayan. Hindi na yan ganyan. Hindi na ganyan yung klase ng trabaho na ginagawa natin ngayon. Kasi ngayon, may mga tools na tayo na ginagamit para dito, tsaka para dito. Meron na tayong mga spanner na ginagamit para masikipan, maluwagan tong ganitong klaseng mga nut. Hindi ko alam kung ano specific na tawag dito, pero sabihin na lang nating nut. Malaking nut, mas malaking nut. So ayan, okay na to. Okay na yung T-post natin. Ready na to ikabit. Okay na rin to. Nalagyan na natin ng grasa. Tsaka nailagay na natin yung bearing niya. Pwede na rin natin isalpak yung T-post natin. Okay. So ito, pinakita ko lang sa inyo para magkaroon tayo ng idea kung ano yung before and after nitong mga nuts natin. Kung ano yung itsura nito kanina. Natatawa na nga lang ako pag naalala ko yung ginawa namin dito 2 years ago kasi hirap na hirap kami mag-adjust nito kasi wala nga kami alam. Kaya nag-aaral pa kami. Pinag-aaralan pa namin kung paano mabaklas to. Okay? So, ilagay na natin yung T-post. Michael, ready ka na ba? Okay. Okay na, Michael. Let's go. Sa'yo na to, akin to. Pag naisampa to, ako na bahala dito. Hindi pa naman yan. Pang Yamaha naman yan. Lagay ko na. Okay na? Sagad mo lang, ako na mag-adjust. Kaya, binabalik na ni Master Mike yung T-post natin. Tapos ako na lang bahala mag-adjust mamaya. Hindi pa umiigpit Okay na ba? Sige, okay na yan. Germs, magandang gabi ulit. Update na tayo dito sa Project ATV 150 natin. Okay na, naibalik ko na yung front wheel niya. Naibalik ko na siya tapos ina-adjust na rin natin yung sikip or yung higpit nitong nut natin dito. Ngayon, ako lang kasi yung gumagawa, walang tagahawak ng cellphone natin, walang tagahawak ng camera natin. Ngayon, gagawin ko na muna to, ibabalik ko na muna to lahat, tapos balik na lang tayo mamaya. The rest kasi nang gagawin natin dito, hindi na rin naman masyadong ganong kakomplikado kasi ito, kagaya nito, nailagay na natin to, naibalik na natin. Halos higpit-higpit na lang tayo dito. Tapos ibabalik na lang natin yung pairings. Tapos mamaya kasi pagkatapos itong manibela, mag-electrical pa tayo nitong TDD laser gun natin. Pag-wiring pa tayo nitong TDD laser gun natin. Tapos magpapalit tayo ng battery. So itong mga to, hindi naman to masyadong komplikado na. Kaya siguro, ano na lang to. Madali lang naman maglagay na itong battery. Positive, negative lang naman to. Tapos ito, socket lang naman na to kasi may wiring na to. Ito na yung socket niya. Bali dito na lang naman natin siya isasaksak. Tapos nakakabit naman siya sa crash guard. Yung crash guard nga pala niya nandun nakatago sa likod. Mamaya ikakabit na lang din naman natin. Ito na yung gagawin natin. Bubuuin na natin to. Update na lang tayo ulit mamaya kapag okay na lahat. I-adjust ko lang yung tamang timpla ng manibela tapos mamaya road test natin. Dito na muna tayo. Mamaya update na lang ulit tayo mamaya kasi palubat na rin yung cellphone ko. Kailangan ko na re-charge para makapagpatuloy tayo dito sa pagbibideo natin. So yung proseso natin kung paano natin tinanggal, ganun din natin ibabalik kung ano yung unang tinanggal natin, yun yung huli natin ibabalik. Ganun din dito sa may gulong
Yung gulong natin, nag-extra service na ako dito. Nilinisan ko na yung mga bearing niya para mawala na yung mga kalakalawang saka mga buha-buhangin. Ganon din naman dun sa ilalim, nilinisan ko na para gumanda-ganda yung play ng manibela natin. So, yun lang muna. Balik tayo mamaya. Update tayo mamaya kung ano yung progress natin dito sa project natin, ADB 150. Germs, magandang gabi. Naabot na tayo ngayon ng alas 9 ng gabi. Natapos na natin yung project ADB 150 natin. Ito na yung ADB 150 natin. Nabuo na yung kanyang bearings. Nailagay na natin yung battery na bago dito. Yung GS, ito yung pinagpalitan natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na champion na gawa ng Motolite. Tapos pinalitan natin siya ng GS, yung stock. Asan na yung box? Alam ako ng box. Ito yung pinalit natin sa motor na to. ADB 150. Ayun yung nilagay natin. Tapos yung ball race natin, okay na. Maganda na yung laro ng kanyang manibela. Wala na tayong problema dito. Sa ilaw naman, pinalitan ko na lang ng quick release socket yung natin, itong laser gun. Hindi na natin pinalitan to kasi okay pa naman. Gumagana pa naman siya. Nagkaroon lang siya ng problema dito. Nagkaroon lang siya ng problema dito sa mga sa mga socket. Ito, usually naman dito nagkakaproblema sa mga socket na to kasi maliit lang yung connection dito. Tapos minsan lumulubog yung terminal niya. Ay, yung maliit na yun. Kaya yung ilaw niya okay na. Gumagana na yung low sa baba. Babang ilaw tapos yung high. Gumagana na. Yung laser gun naman, okay na rin. Yung isa dito, isa dyan, gumagana na rin parehas. Passing light natin, okay na rin. Gumagana na lahat, wala nang problema. Busina natin, tsaka combo, okay na rin. Tapos stock horn, okay na rin. May combo pa rin. Ayan. Tapos may rapid pa rin siya. Ayan. Loud horn with rapid. Okay na. Okay na, gumagana na lahat dito. Yung pinalitan natin na bushing kanina, okay na rin. Tinesting ko siya dinadaan ko siya konti sa may umbok. Di na gumagewang yung likod. Okay na lahat. Ang problema na lang natin dito sa susunod, ayusin natin ito. Yung red moto shield na kinakalawang na. Yung bracket natin na red moto shield pang ADB 150 version 1 to. Ayan, kinakalawang na yung yung plate niya. Susunod, liliyahin natin to tapos primer, pipinturahan natin ang samurai paint. Babiyahe kasi to si Papa sa Bicol kaya inayos natin yung motor, pinalitan natin yung mga dapat palitan kasi mga importanteng bagay naman to. Unang-una yung ilaw, yung bushing dun sa likod niya, sa may engine bushing niya, tapos ball race, battery. Yun, yung battery kasi pulang-pula na yung laging pumupula to dun sa indicator. Kaya pinalitan na natin ng bago. Yung external charger niya okay naman, gumagana naman. Tapos yung dito, yung built-in charger niya okay din naman, gumagana rin naman. Wala nang problema lahat. Ang ang problema na lang dito, ang mga babaguhin na lang dito, mga part na kinakalawang. Ay, diyan nga pala, nilinis din natin yung ehe nito kasi puro kalawang na to kanina. Pero okay pa naman yung bearing niya. Nilinis na rin natin yung mga part na yan. Madalas kasi ito ihian ng aso namin, kaya ayan, kakaroon na siya ng kalakalawang. Tapos dito sa part na to, ito pinakamasaklap dito. Ayan, nakikita nyo, pinalawang na yung ating dust seal. Yung oil seal dito, sana wala pang problema. Itong dust seal okay lang. Hindi naman masyadong importante. Ang importante yung oil seal dito. Sana wag nang kalawangin tsaka wag tumagas. Kita-kita na lang tayo ulit sa susunod na update natin dito sa ADB 150 natin. Kung ano pa yung mga ayusin natin, kung ano yung mga i-upgrade pa natin sa motor na to. Kasi binigay ko to kay Papa, wala talaga tong upgrade bukod dun sa mga ilaw. Tsaka ito, yung riser. Yun lang yung pinaka-upgrade niya. Wala nang iba. Hindi kagaya dun sa ADB 160 natin na bago. Ang dami agad na accessory na nilagay natin dun. Kung ano-ano. Ito, kung napansin nyo kanina, sobrang dumi din ang loob nito. Kasi wala siyang fender extension dun sa ito. Wala siyang fender extension dito.
Wala siyang fender extension dito kaya lahat ng dumi umaakit. Ayun lang, maraming salamat sa mga subscriber natin dyan, mga followers natin. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video natin about dito sa ATV 150. I-upgrade natin to, i-restore natin ulit yung dating kulay niya. Pati yung upuan niya, papalitan na rin natin ng bago. Bibili tayo ng bagong upuan. Ayun. So ayun, kita-kita ulit tayo. Bye-bye. Ingat.